Good afternoon, good morning, saan man kayo na naka-hook in dito sa ating Zoom. Ah, ako po si Malu Ortigoso, one of the financial educator dito sa IMG. Ayan po, makikita niyo po yung nasa screen natin. IMG is International Marketing Group. And then, yung mga nakikita niyo diyan na kilalang tao, sila yung mga sumusuporta sa ating company or nagre-represent. Yan, makikita nyo din na may hawak silang mga book kasi dito tayo kumukuha ng ating mga itinuturo about financial education. And then, you can check my social media account. Ayan, kung gusto nyo po akong message and I will assist you anytime. Today, ang pag-uusapan po natin is about two season or dalawang panahon sa buhay natin. Ano nga ba yung dalawang panahon sa buhay natin? Ayan, wait lang. Ayan, two season ay una, productive years, pangalawa, non-productive years. Sa productive years, ito yung panahon na kung saan may income pa tayo, malakas pa tayo, and then may time pa rin tayong mag-produce. Kasi ang age dito ay from 20 hanggang 60 years old. And then, dapat daw, ito rin yung panahon na kung saan ay nakakapag-prepare. Bakit? Kasi pagdating ng non-productive years, ito naman yung panahon na kung saan wala na tayong income, 'di ba? From 61 hanggang 100 years old, kung i-allow ng Lord na tayo pa ay mabuhay, wala na tayong income dito. Dahil nga, senior na tayo and retired na tayo. Ang tanong, meron ka na bang na-prepare or meron ka na bang itinanim? Kasi pagdating ng non-productive years, kung wala ka pang napaghandaan or wala kang na-prepare, tuloy-tuloy pa rin yung expenses natin, di ba? Kasi nga, dito yung time na kahit mahina na tayo or senior na tayo, hindi na tayo pwede magtrabaho, pero andito pa rin yung time na mag-grocery, gagamit tayo ng mga bills, yan, kagaya ng Meralco. And then, mas marami yung gastos natin. Bakit? Kasi nga, pag tumatanda ng isang tao, doon na naglalabasan ang sakit. Kagaya nan, kung parang inano tayo ng doktor na kailangan natin ng check-up or ng maintenance, 'di ba? Tapos, ang pinaka-worst pa niyan kung tayo ay maha-hospital. Ang tanong, kaninong income ang uubusin mo para may magamit na panggastos? Kasi sabi ni Benjamin Jokno ng Governor ng Bangko Sentral, 87% ng senior citizen ay walang sapat na retirement savings. Ikaw ba gusto mong mapabilang dito? Kasi kung ikaw ay hindi pa mag-uumpisa or hindi pa magpe-prepare, malamang mapabilang tayo dito, 'di ba? Sa walang sapat na retirement savings at kanino tayo aasa, 'di ba? Kung sasabihin mo na sa anak mo ikaw aasa, paano na sila? Di magiging ganun din sila, hindi makakapaghanda. Dahil kung hindi ka makakapaghanda, ngayon, ganito ang mangyayari. Ayan. Hindi natin mapuputol yung poor cycle sa ating family. Ano nga ba yung poor cycle? Or gusto mo ba na maputol? Kaya nandito si IMG para tumulong at magturo sa mga kababayan nating Pilipino para maiwasan ang tinatawag na poor cycle. Ibig sabihin, paulit-ulit na kahirapan sa atin. Halimbawa, ikaw yan, nakapag-aral ka naman, pero hindi ka natutong mag-ipon or walang nagturo sa'yo kung paano mag-ipon.
Kung ikaw nakapagtapos pero, ah, kailangan mo pa ding sumuporta sa iyong magulang dahil hindi nga sila nakapaghanda, hindi rin sila nakapag-ipon, and then tapos gano'n din, sumusuporta ka sa iyong mga magulang. Pangalawa, 'pag nagkapamilya ka, susuporta ka pa rin, 'di ba? Kasi siyempre tayong mga Pinoy, napaka-hospitable natin at siyempre yung magulang natin kailangan nating, tulungan pa din lalo na kung wala namang napaghandaan. Kung ikaw sumusuporta sa magulang mo, magkakaroon ka ng pamilya, ng anak, ng asawa, hindi ka pa rin makakapag-ipon para sa sarili mo, 'di ba? Kaya pagtanda mo, aasa ka din sa anak mo. Gano'n din ang magiging anak mo, hindi mo rin siya naturuan kung paano mag-ipon, gano'n pa rin, susuporta pa rin siya sa'yo, kakapamilya, at pagtanda, gano'n din siyang aasa sa magiging apo mo or anak niya. Kaya paulit-ulit na cycle. Ibig sabihin yung kahirapan, hindi lang naman kasi kayamanan ang naipapasa natin sa ating, ah naipapamana natin sa ating mga anak. Kung hindi, kahirapan din, 'di ba? Kasi nga hindi natin sila naturuan natural kung ano yung mindset natin, yun din yung maa-adapt ng ating mga anak, 'di ba? Pero kung tayo ay mag-i-start ng mag-ipon at maituturo natin sa anak, ang tanong, aasa pa rin kaya ang mga anak natin or tayo sa mga anak natin? At gano'n din siya sa magiging next generation niya, 'di ba? Ibig sabihin hindi na siya aasa dahil natuto na siya. Sa'yo nagmula kung paano siya maghanda. Kasi even OFW, maging ano man ang estado sa buhay, OFW, employee, business owner, self-employed, seaman, government, kung walang pinaghandaan at hindi alam kung paano maghanda, ay malamang financially broke pa din. Pero kung ikaw yung pangalawa na nakapaghanda, ibig sabihin pasok ka dito sa savings, investment, educational fund, life insurance, business fund, at kung lahat business fund, retirement fund, kung lahat 'yan ay meron kang, inihanda or pinaghandaan, masasabi natin na financially secure ka na. Itong investment na 'to, eto yung tinatawag na tinanim. 'Di ba kanina nagtanong tayo kung meron ka na bang, pinaghandaan or meron ka na bang itinanim? Kasi yung investment, eto yung time na kung saan nagtatanim tayo para pagdating ng araw, kung ano yung goal natin, dun pa lang tayo aani. Ang next slide natin, sabi nga dito, ano ba yung dapat nating pine-prepare? Mamaya ituturo ko sa inyo ano nga ba yung dapat nating i-prepare, 'di ba? Kasi sa dinami-dami naman ng ating, gastusin, hindi natin alam kung ano ba talaga yung ating, pinaghahandaan. Pangalawa, kailan tayo magsisimulang mag-prepare? Sabi nga dapat 10 years ago dapat naghanda na tayo. Pero kung hindi ka pa maghahanda ngayon, mas late ka na, 'di ba? Huwag mo nang palagpasin yung pagkakataon na kung saan ay puwede ka pang maghanda para sa non-productive years ng buhay mo. And, ah, at, try to check kung sino-sino yung makakatulong sa atin. Kung sa palagay mo, pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, at kung sino pa yung mga kasama mo, tingnan mo lang kung sila ba yung makakatulong sa'yo para makapaghanda ka. 'Di ba? Tingnan mo rin kung sino yung mga nakakasama mo, kung sila ba yung nakakatulong sa'yo at kung makakapagturo sa'yo kung paano maghanda at kung ano ba yung dapat nating pinaghahandaan. Ayan, dito sa next slide, eto yung ating eto yung tinatawag na solid financial foundation. Eto yung pinakapuso ng ating company.
Ang sabi dito, ano ang dapat nating paghandaan? Ano nga ba ang dapat nating paghandaan? Meron ditong dalawang important things na dapat daw na mabuo nating lahat kung mapapansin nyo na meron ditong 5 blocks, 5 area na kung tawagin ay 5 blocks. Dapat tama ang pagkakasunod-sunod ng pagbuo. Kaya siya may number, ibig sabihin naka-sequence. Kasi hindi pwede na ang mauna mo ay yung number 5. Bakit? Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Yan, number 1, healthcare, healthcare ng short term or long term, excuse me. 'Di ba? Bakit kailangan number 1 ang healthcare? Kasi lahat ng tao, lahat tayo, even matatanda, ay dumadaan sa pagkakasakit, 'di ba? Walang hindi tao na hindi dumadaan. Paano kung wala tayong healthcare? Short term man o long term, 'di ba? Kasi ang dalawang klase ng healthcare is short term and long term. Yung short term kasi ito yung HMO sa company. Paano kung wala na tayo sa company at nagkasakit tayo? Anong healthcare ang gagamitin natin? Kasi ito yung dito nababankrupt or nababaon sa utang ang isang pamilya, 'di ba? Lalo na kung walang pinaghandaan. Ito yung unang-una na dapat nating pinaghahandaan kasi ito yung pinakaimportante na dapat ay meron tayo. Kasi nga, hindi natin nasasabi kung kailan tayo magkakasakit. And long term, ito yung pinakamaganda, 'di ba? Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, meron tayong healthcare or healthcare program na tinatawag. Kasi sabihin natin na nagkasakit, paano 'pag nagkasakit ang pamilya mo, ang asawa mo, ang anak mo? Ang tanong, saan ka kukuha ng panggastos kung wala kang healthcare na pinaghandaan? Wala kang naka-backup na healthcare program. Hindi gano'n kamura or napakamahal ng mga, ah, panggastos sa hospital, 'di ba? At sa mga gamot na lang. Kaya importante na may healthcare tayo. 'Yan ang unang-una nating pinaghahandaan. Pangalawa, ang tanong, kailangan bang magkaroon? 'Di ba? Kailangan kasi in-explain ko nga sa inyo. At bakit natin kailangan? In-explain ko rin dahil nga hindi lahat ng tao ay malakas, lalo na 'pag tumatanda. Diyaan naglalabasan yung sakit. Ang tanong, may nasimulan ka na ba? Kasi kung wala pa, isipin mo na lang, paano 'pag nagkasakit ang isa sa pamilya mo, excuse me. Pangalawa, protection or life insurance. Ayan, meron ka na bang life insurance? Kasi kung wala pa, what if may nawala sa isa sa pamilya? Meron ka bang maiiwan sa pamilya mo na panggastos? Kasi etong life insurance, eto yung, panggastos na kung saan 'pag nawala si halimbawa, ikaw ay breadwinner sa pamilya, tapos wala kang naiwan, wala silang panggastos, 'di ba? Ikaw yung inaasahan tapos wala kang pinaghandaan, paano na sila? Lalo na kung baon sa utang. Kaya kung meron kang, insurance, ibig sabihin hindi sila, gano'n kawawa or malulungkot dahil hindi sila mababaon sa utang. Dahil ito yung, isang area na kung saan ay meron kang maiiwan or platform na kung saan may maiiwan kang panggastos sa iyong pamilya. Kung mahal mo ang iyong pamilya, siyempre, 'di ba, hindi mo sila iiwanan ng mga problema dahil ang anak mo hindi naman, matatapos ang kanilang pangarap. Kung mawala ka man, hindi pa rin doon nagtatapos ang pangarap ng inyong mga anak. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral. Pangatlo, manage debt. Paano natin na manage ang ating utang? Una,
ikaw ba ang nagkokontrol ng utang mo or baka ikaw ang nakokontrol ng utang mo? Ibig sabihin, hindi ka na makalabas ng bahay dahil natatakot ka baka nandiyan na ang mga maniningil. Ibig sabihin, hindi natin nama-manage ang ating mga utang, 'di ba? Kasi kung meron tayong utang na hindi natin mabayaran, hindi tayo makakapag-start ng pag-iipon. Kaya importante na hindi naman masamang mangutang, ang masama yung hindi tayo nakakabayad. Kaya dapat nama-manage natin ang ating mga utang. Pang-apat, emergency fund. Ano nga ba yung emergency fund? 'Di ba? Kailangan bang magkaroon ng emergency fund? Natural, kailangan. Dahil ang emergency ay ito yung mga pagkakataon na kung saan hindi natin inaasahan kung kailan tayo mawawala ng kuryente, gasul, nasira ang sasakyan, nagkabagyo, 'di ba? Kaya kailangan natin, ang tanong, meron ka na bang emergency fund? Kasi ang emergency fund, ito yung budget mo na kung saan nakatabi lang para in case of mangailangan ka, nandiyan lang 'yan. Even na nandiyan sa aparador mo or what or sa bangko na mabilis mong makuha. Ito yung 3 to 6 months na pondo mo na itinatabi mo para 'pag nagkaroon ka ng emergency, mabilis mo siyang makuha, 'di ba? And panlima, eto na yung pagtatanim or investment, 'di ba? Tayo ba nagtatanim? Kailangan bang magkaroon? Kailangan, kasi yung investment, eto yung, 'pag meron kang mga goal, meron kang pangarap or meron kang bibilhin, 'di ba? Ah, Dito mo kukunin sa investment. Kasi itong apat na 'to, hindi mo siya puwedeng galawin. Dahil ito ay may nakalaan diyan, 'di ba? Yung investment, ito ang puwede mong galawin 'pag meron kang pinaghahandaan. Kasi long-term goal natin 'to, investment. Ibig sabihin nagtatanim. Paano ba tayo nagtatanim? Siyempre 'pag nagtanim ka, hindi mo naman agad bubunutin yung tanim, 'di ba? Kailangan aalagaan mo muna siya, patutubuin, payayabungin, 'pag lumaki at saka mo siya aanihin, 'yun, 'di ba? Kaya importante din na may investment tayo at ang investment natin kung ito naman ay material, bahay man o sasakyan, dapat ito ay kumikita. Dahil dalawang klase ang investment, isang liabilities or isang asset. Kapag sinabing liabilities, ito yung mga hindi mo napapakinabangan, parang luho lang or kung ito naman ay asset, ibig sabihin kumikita. Yan, ang common mistake daw kapag may HMO ang company, hindi na need mag-ready pagtanda. Tama ba yun? Siyempre hindi po, dahil hindi naman natin masasabi kung tayo ay kailan kukunin ni Lord. Ibig sabihin, yung healthcare natin, dapat hanggang pagtanda natin meron tayo. Lalo na kung wala tayong alam na pagkukuhanan dahil hindi gano'n kaliit or napakalaki ang gastusin natin sa hospital, lalo na kung malala yung naging sakit. And then kapag malaki ang income, financially secured na? Hindi po. Kasi kung malaki ang income natin at hindi naman natin alam kung saan natin ilalagay yung pera natin, kung paano natin hindi natin ma-divide. Yan, wala tayong 5 blocks na tinatawag or hindi tayo nakapag-build ng solid financial foundation, hindi pa rin tayo secured. Pero kung na-build na natin 'tong 5 blocks na 'to, diyan pa lang natin masasabi na secured na tayo. Pansinin niyo yung pang-anim na blocks, yung nasa baba, eto yung increase ng cash flow. Meron kasi kaming tinatawag na business program para magkaroon ng increased cash flow. Kasi kung halimbawa sasabihin mo, "Ay hindi ko naman kayang hulugan yang 5 yan." Wala akong ano, meron kaming program na ito yung ibang topic na kung saan ituturo or kung willing kayo na matutunan kung paano ba mag-increase ng cash flow, puwede naman. Basta nandito lang ang mga financial educator, ayan. Kung sino yung mga nag-invite sa inyo, puwede niyo silang tanungin kung paano ba yung increase cash flow.
and then i-di-discuss nila 'yan sa inyo. And then ayan, tapos na po tayo, 'di ba, ang bilis lang ng ating topic. Again, I'm Malu Orbigoso, one of the financial educator, and marketing director po dito sa IMG. Don't forget to follow my YouTube channel, and then kasi nandoon yung ano namin, yung video namin na pinag-aaralan din yung mga topic natin about kung paano natin ma-build yung solid financial foundation, kung paano tayo mag-ipon. Panoorin niyo po sa YouTube ko, nandun po yung The Mamshi Builders. And then yung nasa baba po, kung makikita nyo, ayan yung office. Anytime po open ang office kung sino yung gustong magpaturo or matutunan kung ano ba yung financial education. Assist lang po or mag-ask lang po kayo sa mga nag-invite sa inyo, and then open po lagi ang aming office. Sige po, thank you sa inyong lahat, at kung may mga ibang tanong pa kayo, i-assist po kayo ng mga nag-invite sa inyo, and then maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.